end time message, no? The end time message or what is that? Mensahe sa huling panahon yun no? So, okay, paki-off naman. Paki-off. So, may debate ngayon, ano? May debate ngayon. So, binabati ko din yung mga taga-Tanay and we having evangelism concert crusade, no? And syempre, kasama doon yung Manalite and Tanay youth na involved dito, mga kapatid. So, malapit na yun. So, iayos natin. Okay, so ready na ba? Are you ready, mga youth ng End Time? Men, ready na po. Okay, okay na yung sa natin live. Okay na yung sa natin live. Okay na ba? Okay na yung live nating isa. Okay, so I give you. Yes. Pastor, meron na akong request. Nandito na si Brother Noel. Baka pwedeng kami ang mag-tandem. Pwede. No problem. Brother Noel, magandang araw sa'yo. Umalis. Hindi, nandiyan si Brother Noel. Good evening, Brother Noel. Dito pala dito. Sir. Hindi niya ata nadinig. Bro. Babalik. Nandyan lang yan, may kinuha lang yan. Okay, umpisahan na natin. Sige. So, binabati natin. Bagong intro, Pastor Perdi, kasi sa bagong live natin. Okay, so narito tayo ulit sa Debaters Convention live, no? So we having a debate na patutunayan ng RCC na silang true church. At syempre, patutunayan naman ng End Time Church na sila po ang true church. So sa pagitan po ng ating sa ating right side si Brodenmar ng CF ng RCC. At dito naman sa kabila ay si Bro Adrian tsaka si Brother CJ ng End Time Believer. So mamaya kung magjo-join si Brother Noel pwede yan, no? Dahil 2 versus 2 yan, no? So naghahanap lang siya ng katandem ngayon. So walang problema yan. Okay, so without further ado, babatiin natin muna yung nasa room. Si Bro Jericho ng Samar, si Bro Ebester, si Bro Gonz Rowan ng Techno Road at syempre si EK at si Michael at si Bro Eric at si Brother Noel. Of course, si Debcon at si Sispo. Okay, so alam na natin yung rules. So isa na naman itong kapanapanabik. Abangan po ninyo kung sino ang ating papalarin, ano? So, pagka umabot ng 70 views, mamimigay po tayo ng DevCon t-shirt, okay? So, share lang. Paano sumali para manalo? I-share lang ninyo yung videos. Then, mag-like lang kayo dun sa aming, sa Debaters Convention page at mag-subscribe kayo sa Debaters Convention Officials sa YouTube channel namin, okay? So yan lamang yung mechanics para manalo kayo ng DevCon t-shirt, okay? So yan lang po, no? Okay, so binabati din natin si Bro Jelen so Sispo. Okay, salamat. Teacher. So, pwede na. Okay, moderator. Minuto para sa akin na ipakilala ang inyong mga sarili. Ito ay tag team match. No? So, this debate between Team CFD versus Team End Time. Ayan. Sino ang tunay na itinayo na iglesia o sino ang tunay na iglesia ngayon sa kapanahunan? No? Ang RCC ba o ang End Time message? Yan ang malalaman natin mamaya mga minamahal na manonood sa kanilang mga itatayong argumento. Ayan. So, bigyan natin ng 1 minuto. Hindi ito paglalatag, ito
pagpapakilala muna ng inyong sarili. Okay, umpisahan muna natin dito sa red corner, which is Team End Time. Pakilala, Brother CJ, Brother Adrian, sino yung mga lalaban na tag team? CJ, ikaw muna. Nandiyan pa si CJ. Hello, ito. O sige. So yun, magandang gabi po sa ating lahat, lalo na sa mga nanonood dito sa DevCon. Ako nga pala si CJ Amber sa Team End Time. So yun, napakalaki pong opportunity po para sa akin to na this is my first time. And napakaganda po na ayun lamang. Humihina? Oh, no. Humihina? Ulit. Yan. Ano nangyayari? Humihina yung aral o may signal? May na-signal po. Sige, dali, ayos. O bagal. So yun, magandang gabi po sa ating lahat, lalo na sa mga nanonood dyan, sa mga kapastoran namin na nanonood, mga kapatiran, magandang gabi po sa atin. Sa nanonood po sa DevCon, sa live na to, magandang gabi po. So ayun, again, ako po si CJ Amper ng End Time. So yun po, napakalaki pong oportunidad po ito bilang sasabak po sa DevCon. Pakinggan naman natin ang kanyang po sa kampi or So yun kanyang lamang po. sugong tagabasa or kanyang parang Batman and Robin ng laban dito eh. No? So, kung siya si Batman, ito si Robin. Okay, Robin, pakilala ka na? So yun, Adrian? magandang gabi sa mga manonood din, sa mga nakikinig. So, I'm Adrian Barredo from End Time Church. And I'm 16 years old. With 69 pounds. Joke lang. So yun, this is my first time na lumaban dito sa loob ng DevCon. No, at si Brother Marpa. Ang ating nakalaban, isang magaling na apologetics. Yun. Okay. Salamat, no, Brother Adrian. Narinig niyo yung Team End Time, si Brother CJ Ampere at si Adrian Barredo. Okay, so dito naman tayo sa Team CFD. Okay, Team CFD, ready na? Ready na. Okay. Sige, Okay. tig isang minuto, bro. Okay, so isang magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan, mga kilala at mga kapamilya, no? Mga kapatid, ito po ang inyong kapatid kay Cristo, Brother Denmar Santiago, ang representative po ng Catholic Faith Lay Apostolic Movement of the Philippines bilang inyong regional President, Brother Fernan Prisilas Jr. ng Catholic Faith Lay Apostolic Movement of the Philippines. So, mga kapatid, ako po ay humihingi sa inyo ng panalangin, na ipanalangin niyo naman na maging maayos, maging makabuluhan ang ating gagawing diskusyon sa gabing ito. Yun lamang po. Okay. Hello? Okay, si Brother Noel ba yung official katandem mo, bro? O, ikaw Brother na. Sis po, pasensya na at nasa work ako. I think kayang-kaya ni Brother Denmar yan. But Okay, nandito lang salamat. ako for support. Okay, so Ayan. So, wala si Brother Anthony kasi siya ay mayroong formation sa St. Peter's Men's Society. So, wala siya ngayon. Actually, nag-message siya sa akin. Gusto niya man, excited nga daw siya na maano yung tandem namin. Kaso yun nga,
meron siyang appointment, no? So, yun, hindi siya makakadalo. Okay, so yung mga nasa loob ng room ay suggest na bago natin umpisahan, paki-share muna ito sa inyong mga pages or sa mga kung saan kayo na member na pages. Paki-share itong ating live stream para masuportahan din kayo doon sa gagawing debate. Okay, so umpisahan natin ang unang tindig, unang tatayo, So nakalagay doon kung sinong unang tatayo at unang titindig sa ating doon sa ating tawag dito. Doon sa ating poster, no? Kung makikita ninyo yung ating poster doon sa ginawa natin, ang unang titindig ay ang Catholic. Ayan. So, bibigyan natin ng 10 minuto, 10-7 lang tayo or gusto nyo 15-10? 10-7 lang bro, 10-7. 10-7 lang tayo. Lang po. Okay, expanded tayo, no? Expanded format or tawag dito, modified format ng DEFCON. Okay, so bigyan natin ng 10 minutes si Brother Denmar ng RCC. So, okay, but on my signal, bro, and timer. Okay, timer starts now. Yan, good evening po sa inyong lahat mga kapatid namin at mga kasama naming magtanggol sa pananampalatayang Katoliko. Ngayon mga kapatid ay ating tatalakayin ng isang mahalagang paksa sa ating pananampalataya. Ito yung ating pinatutunayan at pinaninindiganan ng paksa, no? Ito yung patutunayan natin na tayo ang tunay na simbahan ang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon po bago po ako magsimula, ay nais ko po munang basahin sa inyo ang isang katisismo. Galing po dito sa aming dating Santo Papa na si Pope Pius X. No, ano po ang sabi ng aming Santo Papa o ng ating Santo Papa mga kapatid? At sabi niya dito sa Catechism of St. Pius X, 1908, page 26. Sabi dito, the Catholic Church is the union or congregation of all baptized who still living and on earth profess the same faith, same law of Jesus Christ, participate in the same sacraments and obey their local pastors. Yung mga pastors na binanggit yan ay ang mga kaparian natin, and particularly the Roman Pontiff. O yan, yung ating Santo Papa. Ngayon, sabi pa dito, from the numerous societies or sect, yung mga sekta, mga sulpot na sekta, founded by men and calling themselves Christian, the Church of Jesus Christ is easily distinguished o makikilala sa 4 na marka. Ito ay ang one, Holy, Catholic, and Apostolic. Ngayon po, unahin po muna natin yung nabanggit na una. Why the Catholic Church is called the one true church or one, no? According to our Pope again, sabi dito, the true church is called one because her children of all ages and places are united together in the same faith. So, in the same worship, in the same law, and the participants, the same sacraments under the same visible head, the Roman Pontiff. Yan. So, iisang pananampalataya, hindi hati-hati. Hindi gaya ng Baptist, merong Bible Baptist, merong fundamentalist, merong maraming sanga-sanga, So, hindi ganon. Meron lang iisa, Iisa. Walang ibang sanga, So, walang ibang dibisyon. Ayun ang tunay na simbahan. Iisa lang ang pananampalataya. Ang pananampalataya nila ay ang Santissima Trinidad na itinuro ng mga unang mga Kristiyano. Gaya ni Apostol Pablo, yung mga apostol, gaya ni Apostol San Pedro, at ng iba pa. So ngayon, sundan naman natin, ang sabi dito, yung ikalawang marka ng ating simbahan ay tinatawag na holy.
Bakit po siya holy, mga kapatid? Tinawag siyang holy, mga kapatid, sapagkat ang founder nito ay banal, no? Ibig sabihin, nananalaytay sa bawat miyembro nito ang kabanalan. Kaya siya tinawag na banal, no? Ngayon, magbilang po tayo ng mga santo, no? Kasi sabi dito sa Colossians chapter 1 verse 2, to the saints and faithful brothers and sisters in Christ in Colossae, grace to you and peace from God our Father. Ayan, to the saints, sa mga santo. Sino ba yung mga santo? Si Saint Augustine, si Saint Anthony, si Saint Benedict, si Saint Jerome, no, si Saint Maximilian Kolbe, si Pio. Sino pa yung mga santong yan, mga kapatid? No. Ayan. So, mayroon tayong mga pinatutunay mga santo, sila wala. Ano? Ngayon, tinawag ang simbahan na Catholic. Ito, very controversial. Bakit daw niya tinawag na Catholic? Kasi mga kapatid, ito. Sabi dito sa ating catechism, mababasahin ko po ulit at saka ko ipapaliwanag sa inyo. Sabi po dito sa ating catechism, no? The church is called Catholic or universal because embraces the faithful of all times in all places, all ages and conditions. All peoples are called to belong to her. So sabi doon sa Matthew chapter 28 verse 19 to 20, no, go therefore and preach the gospel to all nations, sa lahat ng mga bansa, universal. Tingnan po natin dito sa Merriam-Webster. According to Merriam-Webster, ang sabi Catholic. Ayan, ang sabi dito sa page 234 na Merriam-Webster, sabi Catholic, it is global, universal, all nations. Ayan, nabasa po natin yung meaning ng Catholic, na all nations, global, international, and universal. So when we say Catholic, it is universal, pang buong mundo, pang buong sanglibutan. Sino po ba ang simbahang umabot na sa lahat ng mga bansa? Walang iba kundi ang Catholic, no? Ngayon, dito tayo sa apostolic. The true church is called apostolic because she goes back without a break to the apostles, because she believes and teaches all the apostles believe and taught, that because she is guided and governed by their local successors. So meron tayong tinatawag na apostolic succession, mga kapatid. Dito po yan, no? Mababasa po nyo yan, yung walang putol na liderato ng ating Santo Papa. No? Mababasa niyo po yun sa Church History by Lux. Ang sabi dito sa page 15, 32, 35, and 36. So, ayan, yung mga pages, hindi ko nababasahin. Masyadong mahaba yan. Ngayon, meron pa tayong susundan na reference, no? Itong Information Almanac. Yan po, yung Information Almanac po ay isang hindi naman biased na reference, no? Pero pagdating sa ating liderato, hindi siya nagsisinungaling, mga kapatid, ang Information Almanac, no? So makikita niyo po yan yung list of popes, no, mula kay Saint Peter hanggang sa ating kasalukuyang Santo Papa, no? Nandiyan po yan sa Information Almanac page 216. So again, yan, and the church is one, iisa, hindi hati-hati, walang division. No? Isa ang pananampalataya, no, hindi iba-iba. Ngayon magkakasundo sila, no? And then holy, because ang founder ay banal, si Jesus, no? Si Jesus, ang sabi niya, to you Peter, I will build my church. Matthew chapter 16 verse 18, no? Ang pinagtayuan ay si Apostol Pedro, siya ang foundation stone ng church, no? Si Kristo naman ang cornerstone, no? Ngayon, tinawag siyang Catholic kasi lumaganap siya sa buong mundo, and tinawag siyang Apostolic dahil nanggaling siya sa mga apostol. Yan po yung 4 na marka ng ating simbahan, no? Lahat po yan, no? Lahat ng Santo Papa natin ay nanggaling, no? Nagmula, sinundan mula doon sa mga apostoles ng ating Panginoon, no? Walang putol po yan. Ngayon, susunod, kung ako po ang pipili magdagdag ng marka sa ating simbahan, pipiliin ko po ay ang Marian,
Pag sinabi nating Marian, mga kapatid, no, ito ay naniniwala doon sa pagkaina ni Maria. No, basahin po natin sa John 19:25 and 27. Ibinigay ba sa mga alagad si Maria gaya ng pagbibigay ng Diyos sa kanya dito sa ating Santa Iglesia? Sabi dito, mga kapatid, ay ganito. Dito po sa Revised Standard Version, ito po ay Catholic, no? Catholic version. Ito po, basahin ninyo. Sabi, when Jesus saw his mother and the disciple whom he loved standing near beside the cross, he said to his mother, "Woman, behold your son." Then he said to the disciple, "Behold your mother." And from that hour, the disciple took her onto his own home. Ayan. So, ibinigay sa mga alagad si Santa Maria at dinala ng mga alagad ang ating mahal na ina. So, wala pong ibang sektang gumagalang, tumerespeto at nag-aalaga sa mahal na birhen, kundi ang Catholic lamang po yun. So, mayroon tayong 5 palatandaan, mga kapatid, no? Yun ay binasa natin sa history, no, sa ating mga references. Ngayon, mga kapatid, para mapatunayan pa natin, no, babasahin Last natin 1 minute. Last 1 minute. Okay. Thank you, moderator. Babasahin natin dito sa World History by O'Brien, page 138. Sabi dito, founder, the Catholic Church founded by Jesus Christ on 33 AD in Jerusalem. Ayan, and mababasa nyo rin yung ating history doon sa World History by Webster, page 211. So, dagdagan pa natin ng isa, no? Dagdagan pa natin. Ang simbahang inuusig noon ay hindi ang end time, kundi ang Catholic. Ang sabi dito sa first century history, the principal reason why the Roman state tried to crush the church was a political one. It forbade the Catholic Church to exist. And World History by O'Brien, page 138. So, Okay, yun, time. Okay, salamat Brother Denmar sa iyong 10 minutes unang tindig, no? At bigyan naman natin ng 7 minutes ang team end time para i-cross exam yung mga itinayong poste. Ayan, ni Brother Denmar. Okay, may dalawang mga maso at panggiba ng poste yung dalawa. Brother CJ, Brother Adrian, ready na? 7 minutes. Timer. Okay, starts now. Okay, Brother Mar, tanong. Yes. Si Cristo ba, Roman Catholic? Yes, he is a Roman Catholic. Saan natin mababasa, bro? Na siya ay Roman Catholic, nasa Matthew 16:18. May church bang itinatag si Cristo nun? Meron. O sige, basahin ko ito. Ito. Roman Saint Catholic Joseph. ba ang tinayin ni Yes, Cristo, yes. bro? Roman. Yes. Saan mababasa? Ito babasahin ko. Babasahin ko. Ito, Saint Joseph Bible version. Sabi dito, no? And I say to you, unto you, Peter, upon this rock I will build my Roman Catholic Apostolic Church. Yun, Okay, nabasa ko. Next question. Okay, question. Si Cristo ba is Roman Catholic? Yes. So, Hello. Next question. Okay, ako. Adrian. So, Brother Denmar. Oh. Hello. Narinig po. Oh. Sabi niyo po kanina is Holy Father Santo. Saan po mababasa or nakasulat sa Bible iyon? Yung alin? Yung Holy Father Santo. Oh, ang sinasabi ko, yung mga santo. Ayun ba yung nadinig mo? Oh, ang church ay holy dahil may mga santo, dahil si Kristo ay holy, no? Kaya kami may mga santo. Okay, time. Next question. Okay. Kailan nag-umpisa ang Katolik? 33 AD. Meron bang mga alagad na ipinangaral yung Roman Catholic Meron. Church? Meron. Sino po?
Meron. Ito babasahin ko sa'yo. Okay. Sige, basta. Oo, babasahin ko. Romans chapter 1 verse 7. Sabi dito, ganito, to all beloved in Rome who are called to be saints, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. So ayan, may mga santo, may mga banal doon sa Roma. O Okay, ayan, time. Roma Next Catholic question. Church. Next question. Okay. Ito. Si inutos ba na paglingkuran si Maria, bisan at damitan at prosesyonan? Ito, sagot. John 19:25 Yes to or no? 27. Yes or no lang po. Yes or no lang po. Yes. Saan po Yes. mababasa? John Basa 19:25 po. to 27. Babasahin ko. Ito, sabi dito, when Jesus saw his mother and the disciple whom he loved, standing near beside the cross, he said to his mother, woman, behold your son. Then he said to the disciple, behold your mother. And from that hour, the disciple took her. Binihisan po ba doon at damitan? Yan ang sagot. Next Wait lang, question. CJ, ayon sa rules Yes, natin, kasi sinama sa bahay. wait lang, moderator's time. Okay po. Pag sumasagot yung ating tinatanong, huwag mo siyang i-interrupt kasi entitled siya ng sagot na 20 seconds. Oh, Okay, so okay po. first offense mo yan, warning pa lang naman yan. Okay, so Okay po. pag narinig mo na yung next question mula sa moderator, saka ka uli sa tatanong. Okay, maliwanag? Okay po. Okay, so Moderator. resume time. Okay, next question, bro. Okay, Ayan, Brother Denmar. Hello. Oh. Saan nakasulat sa Bible yung Catholic Church? Ito, basahin ko ulit. St. Joseph Version Bible. Sabi dito sa Matthew 16:18. And I say to you, Peter, upon this rock I will build my Roman Catholic Apostolic Church. May mababasa po ba tayo niyan sa King James Version? Ang binasa ko ay St. Joseph Bible. Huwag mo akong tatanungin sa KJB. Brother Denmar, parang nawala yung signal mo. Stop the time. Hello. Brother Denmar? Hello? Nadinig ako? Ayan. Ako ba yun? Mukhang ikaw may sispo. Paki-check. Ayan. Okay na ba? Okay na. Okay na. Okay, so, oras natin, 2 minutes and 30 seconds Yes. sa ating cross-examination. Okay, Brother CJ, Brother Adrian, time resume. Nasa na? Sige ako. CJ, Adrian? Adrian? Ang sabi niyo po kanina, yung esteem, ano nga po ang meaning ng Catholic? Sabi sa Bible. Universal, global. Universal, Kung may global, mabasa all po ba nations, tayo? international. May mabasa po ba tayo sa Bible na Roman? Meron ako mababasang Roman sa Bible. KJV. May mababasa ko Roman sa Bible. Sige, basahin ko. Roman lang pala. Ito. Babasahin ko Roman. Hindi, Brother Denmar, Roman. Roman Catholic. Hindi, sabi mo Bible Roman lang eh. KJV Sabi mo Roman. Hindi. Sabi ko Sige, Roman basahin ko Catholic. Bible. Sige, KJV. basahin ko Bible. Sige, pakibasa. Ito, St. Joseph Bible. Again, I will build my Roman Catholic Apostolic Church. Excuse, Brother Denmar. Ang sabi ko po, sa KJV, Roman Catholic, ang sabi niyo po meron. Moderator, So, tinatanong ko po, saan? Wait lang. Adrian. Sige po. Adrian. Wala kang ginamit. Wait lang. Moderator's time. Okay. Second offense ng Team CFD. No, pag pangatlo yan, babawasan kayo ng oras. No? Pag sumasagot yung ating tinatanong, wag nating i-interrupt kasi meron siyang 20 seconds to answer. Okay, so pag mayroon kang objection, address the moderator.
Oo, Okay. objection moderator, no? So, yan yung objection. Wala akong ginamit na KJB kanina. Okay, wala siyang ginamit na KGB. Ayon sa rules, ang itatanong mo ay ayon sa nilatag niya. Mamaya mo pa itanong yung mga hindi niya nilatag. Ayan. So ngayon sa first cross examination, ang tatanong niyo lang sa kanya ay yung mga nilatag niya. Okay? So hatol lang moderator ay next question. Okay, at meron pa tayong 1 minute and Ilang minutes pa po? 40 seconds dun sa natitira nating oras. Sige. Okay, next question. Tanong ko, kay Denmar, Roman, sinabi ba ni Yes. dun sa Matthew 16:18, sabi niya po, yun po yung dun, tinayo po ni Cristo Oo. dun yung church Ang alin? kay Peter. Tama po ba? Tama. So, Sasagot na ako. sinabi Yes. po ba dong Yes. Roman Catholic, Matthew 26, Matthew sinabi doon. 16:18. Yes, Sa sinabi doon. King James Version po. Wala akong ginamit at yung Teams version. Okay, next question. Okay. Wave ko na yung time. Moderator. Okay, winave na nila yung time. Okay, so salamat at yan yung narinig ninyo ang cross-examination ng team End Times sa team CFD. Sa topic na True Church, pinapatunayan nila ngayong gabi na yung End Time Church at yung Catholic Church ang True Church. Ayan. So, ayan yung topic natin. So, sa mga nasa live at yung mga nandito sa room, pakishare itong ating live stream para kung i-comment na din #debaters convention. At ayan, so ibigay natin ng 10 minutes sa team team End Time. Ayan, para sa kanilang unang tindig. Okay, ready na yung dalawa. Kung gusto nyo, 5 minutes kayo para maayos yung inyong ano. So, sino muna mauna? Mauna muna 5 minutes. Si CJ muna. Okay, so yun. Magandang gabi po sa lahat, lalo sa nanonood ito sa Debaters Convention. So, magandang gabi po sa inyo lahat. So, ang topic po namin ngayon ay ang True Church. So, alam naman po nating lahat na ang founder ng True Church ay si Cristo ang nagtayo. So, sa Mateo 16:18, sa King James Version. And I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. So, fulfill po yan ng sa the day of Pentecost in 33 AD. Wala pa po yung Katoliko nun. So, yung sa Acts 2, verse 1 and 4 na ang turo ng Katoliko kasi is 325 lang yung lumitaw sa Nicaea Council by Constantine. So, yun nga, ang True Church nga is yung tinutukoy dun sa Mateo 16:18 is yung rock. Wait. Start the time. Mr. CJ, yung signal mo hindi maayos, no? So, Hello po, hindi marinig ng maayos live. Kaya, paki-ayos mo. Ayan, ulitin mo. Okay, pinost ko yung time, kasi hindi marinig nila sa live. Nawawala. Oh, parang kinain mo yung microphone. Hello. Hindi na marinig. Hello po. Okay. Yan, ilapit mo sa bibig mo. Bira. Okay, you have tigkalahati kayo na 5 minutes sa'yo, 5 minutes kay Adrian. So, meron ka pang 4 minutes and 30 seconds sa yung Okay. Hello po, narinig na po. Okay, resume. Okay, yan. Okay na. Resume na. Go ahead. Okay na po, okay. So yun nga, yung rock doon,
That is revelation. Paano? Kasi sa inangat natin sa Matthew 16:16, sabi sa Matthew 16:16. Nawala. Wait. So, yun. Nawala pa. And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. So, ito po yung revelation na ibinigay kay Pedro. Yung pinaniniwalaan niya na sinabi niya na the Son of the living God. Wala pong isinabi dun na ibang aral, kundi yun yung ibinigay na revelation ng Ama galing kay Pedro. Na sabi, and Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Barjona, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but the Father heaven. So yung Diyos ang nag-reveal kay Pedro na pagkakilala niya ng tunay kay Kristo. So yun nga po, ang tunay na church ay tama yung pagkakilala kay Kristo. So mababasa natin sa 1 Timothy 2:5, sabi, For there is one God and one mediator between God and men, the man Jesus Christ. So kung tunay kang church, tama yung revelation mo at tama yung pagkaunawa mo kung sino si Kristo. Kasi wala naman pong mababasa na God the Son. Hindi po yan biblically. Kaya ang tamang pagkakilala kay Kristo, yun ang binigay kay Pedro. Dapat yun po ang karakteristik ng isang tunay na iglesia. May tamang pagkaunawa kay Kristo. Sinabi niya sa John 17:3, And this is eternal life, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom has sent. So, tama yung pagkakilala natin na iisang Diyos lamang at isinugo si Kristo. Iba po yung nagsugo sa isinugo. So, yun po yung dapat nating maunawaan na dapat tama yung pagkakilala natin dun sa Diyos at dun sa kanyang anak na si Kristo. So, sinabi pa dito, sa John 20:17, Jesus said unto her, Touch me not, for I am not yet ascended to my Father, but go to my brethren and say unto them, I ascend unto my Father and your Father, and to my God and your God. So sinabi ni Kristo na meron siyang Father at Father nating lahat at kanyang Diyos at Diyos nating lahat. So malinaw po yun biblically speaking na mapapatunayan natin na yung pagkakilala kay Kristo, wala pong itinutukoy na sinasabi ng God the Son, kundi Son of the living God. So ang tunay na iglesia po ay hindi mababase sa pangalan. Kasi that is a descriptive name lamang po na sinasabi ni Brother Denmar na Catholic or Roman Catholic Church. Dahil ang tinayo or tayo ang templo ng Diyos. So ang tunay na iglesia ay may tamang revelation, tama ang pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Yun po, Mother Adrian. Okay, meron ka pang 1 minute and 20 seconds sa yung 5 minutes. Iwi mo na ba? Ipapasa mo na sa kay Adrian yung 5 yung oras. Kay Adrian po. Adrian. Okay, Adrian, you have 6 minutes and 20 seconds, bro. Okay, timer starts now. Adrian, nandiyan ka ba? Wala ng signal si Adrian. Adrian, nandiyan ka? Okay, so habang inantay natin magka-signal si Adrian, no? Batiin natin yung mga nasa live, no? At sabi ni Siling Maharang, nakakantok. So lagyan niyo ng konting spices na inaantok yung mga nasa live. So yung mga nanonood sa live, paki-share lang yung ating live stream. Kung gusto nyong sumali sa mga ganitong gawain, mag-message lang sa ating page at sabihin ng inyong church affiliation o anong religion nyo at sino yung gusto nyong makadebate at kayo po ay ila-line up natin sa ganitong mga gawain or live debate. Ayan. So, sa gustong umorder din ng ating DevCon merchandise, no, may
meron na po tayo sa Shopee. Yan. Mag-download lang ng Shopee apps at i-type lamang ang Debaters Convention. Ayan, nandun po yung ating at makikita nyo yung mga DevCon merchandise doon. Okay, Brother Adrian, mic check tayo. Adrian? Okay, so kung wala ay Brother CJ, you need to continue or i-wave mo na. Walang signal si Adrian, di ano. Oh, sige po, wave na po yun. Okay, wave na yung Wala po si Den. okay, wave na yung 6 minutes. Brother Denmark, you have 7 minutes to cross-exam yung nilatag nilang Okay. unang tindig. Okay? Handa ka na, Okay. Brother Denmark, may dala kang maso. Yes, Okay, ready na, okay. ready na. So, ready. 7 minutes starts now. Okay. Sabi mo doon sa Matthew 16, verse 18, wala pa ang Katoliko. Tama ba yung narinig ko? Hello? Hindi po sinabi yan. Moderator, pakicheck yung signal ng kabila. Hindi Hello, ko hello, marinig. hello. Hello, hello, hello. Okay. Yan. Pakiayos yung mic, Brother. Sige. Para maayos yung Okay po. Ulitin Okay ko po, lang. okay po. Ulitin ko lang yung tanong. Sabi mo doon sa presentation mo, no, ang Roman Catholic Church ay wala pa noong sinabi ni Kristo yung Mateo Yes. 16:18. Tama ba 'yon? Okay. Ngayon, ano ang batayon mo para sabihin na wala pa ang Roman Catholic Church noon nung nagsalita si Kristo kay Apostol San Pedro? Ayon sa history, Brother Denmark, nung 325 AD, nung time ni Constantine, nabuo ang RCC. So, yun yung pinag-usapan sa Nicene Council na pinagbotohan dun sa may Godhead. Okay, next question. Okay, next question. O ngayon, sabi mo dito, no, ang tunay na simbahan, no, ay base dito sa Revelation. Tama ba? Amen. Yes, bro. Okay. Okay. So, saan mababasa sa Mateo 16:18 na ang revelation ni Pedro ay tumutukoy sa simbahan? Sige nga, pakibasa. Hindi po siya per se sa simbahan tumutukoy, pero yung revelation po na dun sa 16 na pagkaunawa ni Pedro na the Son of the Living God, yun po ang ipinakilala ni Pedro. Sa Ang tamang makatuwid. pagkakilala po kay Kristo. Sa makatuwid, Okay, next question. sa makatuwid, wala ka na basang end time message church doon sa Mateo 16:18. Sa'yo lang yan, nanggaling bro. Moderator, objection. Yung aking tanong ay categorical. Kung may nabasa siya, wala. Okay, meron ka bang nabasa, CJ, doon sa Mateo? Wala po. Wala po na word by word, wala po. Okay, wala daw. Next question. Okay, next question. Sabi mo dito sa 1 Timoteo 2:5, sinabi ni San Pablo na si Kristo ay tao. Tama ba yon? Men, sinabi po sa Biblia. Okay. Ngayon, kung mabasa natin sa Bible na sinabi din ni San Pablo na si Kristo ay Diyos, tatanggapin mo? King James po. Oo, King James. Pabasahin ko. Basahin niyo po. Hindi, moderator, pinatatanggap ko sa kanya kung tanggap niya o hindi. Basahin Okay, niyo ang nga po. sabi- Mr. Moderator, sabi niya- sabi niya lang po, basahin niya lang po. Di, basahin niya po. Okay, Ulitin ko. ang sabi niya, Ulitin ko. Brother CJ, ang sabi niya, kung mabasa daw niya, tatanggapin mo daw ba? Basahin niya po. Opo, tatanggapin ko po. Basahin niya po. Okay, tinatanggap niya na mababasa sa sulat ni Apostol San Pablo na Diyos si Kristo. Basahin ko. Basahin niyo Titus po. 2:13. Sabi dito, awaiting our blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ. Oh. Ayan. Maliwanag dyan sa talata na nabasa na si Kristo. Anong talata, bro? Titus 2:13. Oh. Okay, next question. Okay, next question. Ngayon,
may nabasa tayong Diyos si Kristo. Oh, tutol ka ba doon? Dun sa Titus na verse po. Oo. Oo. Yes, tututol po ako dyan. Okay, tutol daw siya, moderator. Okay, next question. Okay, next question. Ngayon, ang tanong ko, brother, dito, Adrian, no? Kung hindi ako nagkakamali. Then CJ. Brother CJ, no? Kung hindi ako nagkakamali, binasa mo yung John 17:3. Tama ba yon? Yes. Okay. Pag binaba natin sa John 17:5, nabasa mo ba yung John 17:5? Hindi ko po nabasa yun. Okay. So punta tayo doon sa John 17:3. No, sa John 17:3, yung salitang mono, sa Greek ha, yung salitang mono, yan ba ay isa, literal na isa, o yan ay isa na dalawa? Isa. Okay. Mono nga. Mono Okay. po isa. Sige. Mono. Okay. Sa pagkakaalam mo, yung ginamit na Greek diyan sa John 17:3 na mono, pag ginamit sa ibang talata, lalo na sa Old Testament, yan ba ipatungkol sa isa o isang dalawa? Isa po, isa. Okay. Sige. Ngayon, ilan yung binanggit mo sa talata? Isa lang Ilang po. persona? Isa. Ilang Only. tao yung Pag binanggit sinabi mo? pong only, isa. Okay. Basahin mo ulit yung John 17:3. Okay, basahin ko po. Ilan yung binanggit? And this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom has sent. Okay, bro. Ilan Nabasaw yan? na. Ilan binanggit doon? Isa, Ilan si binanggit? Kristo. Si Kristo yung tao. Okay? Oh. Pero Hindi, yung the only one... Okay. Okay. Sige, tanong ka, bro. Ang tanong ko ganito, brother. Sabi ko ilan? Ayun yung kanina ko pantanong. Isa po. Ilan yun? Isa po, sinagot ko po isa. Okay. Okay, next question. You have 20 Okay. seconds, bro. Maybe last question na yan. Okay, ang sabi dun sa talata, ilan yun? Alin, bro? Isa. Okay, stop. Okay. First, second speaker, no? Ito yung Team End Time. Sa topic na True Church, patutunayan ng end time message at ng Catholic Mr. Church Moderator, na sila yung meron tunay lang akong or concern. True Church na itinayok ni Cristo. Ayan, sa huling pagkakas. Wala na po yung Okay, so, ano po yan? si Adrian eh. Hindi pa po natin ma-confirm kung nandyan Pwede pa siya. ba ako mag-substitute kung payagan ni Bro Denmar? Kung papayag si Bro po si Denmar. Brother Denmar, pwede natin yan payagan. Pero kung Kasi- hindi siya papayag, ay wala tayong magagawa dyan. Moderator, ang aming napag-usapan, yung dalawang youth lang ang kausap ko. Ayun lang yung napagkasunduan eh. Hindi. Kung payagan mo lang. Oo. Hindi ko naman pwede. Hindi. Sige. Sige, salamat bro. Okay, Salamat. salamat Pastor. No? At, yan, so nakita natin, Brother Denmar, ready ka na sa unang pagtindig sa rebuttal. Yes. Rebuttal Yes, ready na. stage na. Pero bago ko bigay mikropono, no, at binabati natin yung mga nandun sa live. So may pulsa natin yung live natin. May gising pa kaya doon. Tingnan natin. Okay, so meron pa Yes, wow, pakitingin. meron tayong 23 viewers, no? Shoutout sa inyo, mga 23 viewers na nandyan, ano? At madaming sumusuporta at maraming heart na sinisend. Ayan. So
Kay Brother Ernie Loma, pambihira, grabing panliligaw yan, Denmark. Ayan, sabi ni Angel, Seven Angels, puro lang sila Revelation at Genesis, paano lang ibang talata? Ayan. Sabi naman ni John Dave Sanke, shout out. Ayan, sabi ni John Dave. Okay, so patuloy lang sumubaybay doon sa mga nasa live, ano? At tingnan natin kung sinong mas matibay na magtayo ng ating poste patungkol doon sa argumento na sila ang true church. Okay, rebuttal stage. Ready ka na, Brother Denmark? Ready po. Okay, 10 Ready po. minutes. 10 minutes, bro. Go ahead. Okay. Magandang gabi ulit mga kapatid. No, maraming salamat moderator sa pagkakataon at sa ating kausap no ngayong gabi na ating inaaralan ng tunay na aral. Ayan. Ngayon mga kapatid, ginawin natin yung ilang bagay doon sa kanyang sinabi. Ayaw niyang tanggapin itong salin, no? Salin na ating binabasa, no? Alam niyo mga kapatid, ang Bible ay likha ng simbahang Katolika ni Saint Jerome. Ito po, pakinggan niyo po sa history. Mismo magsasabi kung sino ang gumawa ng Bible. Ito, napakinggan po ninyo yung gumawa ng Bible. Ano? Kasi iyan, mga kapatid, hindi yan gawa ng bang sekta. No? Ito po, basahin natin. Ano? So, ayan. Sabi ganito, no? Ayan, History by O'Brien, page 129. No? The Bible started when Saint Jerome was commanded by Pope Damasus to compile the letters and the writings of the early Christians. Ayan. So, ayan, narinig din nyo yung sinabi ng no? Sinabi ng reference, no, mga kapatid. Ayan. Ang Roman Catholic Church, no? Ayan, sabi pa nga dito, no? The Old and New Testament in the Catholic Church, Saint Jerome, who was adopted in the scriptures during this time, was commanded by Pope Damasus to launch an official translation. Ayan, yung tinatawag nating Latina Vulgata. Ayan. So, yung kauna-unahang Bible ay 494 pa lumabas. So, nauna ang simbahan. Ang tunay na simbahan, mga kapatid, merong oral traditions. Basahin po natin yung ikalawang Tesalonica 2:5. Ikalawang Tesalonica 2:5. Sabi ganito. No, basahin natin. So then, therefore, stand firm and hold to the traditions which you were taught by us, either by the word of mouth or by letter. By the word of mouth, ibig sabihin pinagpasa-pasa, oral tradition, no? Apostolic tradition, no? Ang turo pala ng mga apostol na pasa through oral tradition bago magkaroon ng Bible. And remember mga kapatid, no? Ang simbahang Katolika ay nag-exist na noon, no? Mali siya doon sa kanya sinabi na hindi pa nag-exist noon. Remember yung aking binasa mga kapatid. Ulitin po natin yung basa. Sabi dito sa World History by O'Brien, page 138, founder, no, the Catholic Church, founder Jesus Christ, founded 33 AD in Jerusalem. So ayan, no, yung itinayo ni Kristo noong doon sa Matthew 16:18 na basa natin, upon this rock I will build my Roman Catholic Apostolic Church. And po, no, naitayo na based doon sa Bible and history, no. Ngayon, punta naman tayo dito sa sinasabi niya na dito sa King James Version. So po King James Version ay Protestant Bible. Hindi niya po pwede ito ipatanggap sa atin. And most of Protestants today rejected this King James Version, no. Meron po akong basehan, mamaya ilalabas ko, na iyan ay kinaayawan na rin ng mga Protestante dahil sa napakaraming mali, no. So, ayan, no. Iyan lalabas natin mamaya, no, kasi hinahanap ko pa yung reference dito. Anyway,
punta tayo dito sa Christology. Alam nyo, hindi dapat pupunta yung usapan sa Christology. Kasi I was informed ng pag-uusapan ay true church, wala namang Christology. So ngayon mga kapatid, sabi niya si Kristo, tao lang. No? Hindi ko naman matututulan na tao si Kristo. Bakit po? Sabi dito sa Catechism of the Catholic Church, number 464, sabi dito, he become truly man, siya ay naging tao, no, habang siya ay nananatiling tunay na Diyos. Sabi diyan, no, he became truly man while remaining truly God. Jesus Christ is true God and true man. Tunay na Diyos at tunay na tao. Yan na. Totoo yan, no? Na si Kristo tunay na Diyos at tunay na tao. Ngayon, pansinin po ninyo, no? Ang hindi niya matanggap, no? Sabi niya, Tito 2:13, no? Babasahin ko po ulit yung Tito 2:13 para medyo madiin sa kanya yung bagay na hindi niya tinanggap. Tito 2:13, sabi dito mga kapatid, Tito 2:13, no? Awaiting our blessed hope, the appearing of the glory of the great God and Savior, Jesus Christ. Ulitin nga po natin, great God, no? Dahan-dahan. Great God and Savior, Jesus Christ. Sino po ang tinutukoy na great God at Jesus Christ? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ngayon mga kapatid, makaitanong niya, merong end eh. Merong end. Ayan, itatanong niya yan, panigurado. Basahin po natin dito sa Greek. Ang sabi dito ay pros deko mai ho makarios elpis kai epapeneia ho dosa omegas theos kai soter ergo Christos lesus. Wala pong tuldok yan. Wala hong tuldok yan. Kaya yan tuloy-tuloy, kaya pag binasa mo yan, great God and Savior, Jesus Christ, patungkol yan kay Kristo, wala nang iba. Ayan. So, hindi natin tinututulan na si Kristo ay tao dahil siya ay tunay na tao at Diyos. Ang basahin niya, si Kristo, hindi tunay na Diyos. Ayan na. Ayan ang ating hintayin sa kanya na may bababasa siyang ganyan. No? Sa ngayon, mga kapatid, that is a fallacy. Ang tawag doon ay fallacy of ignorance kasi hindi niya inaral yung stand ng Roman Catholic. Yan. So hindi niya inaral na aral namin na si Kristo ay tao. Tao din siya, tunay na tao. Hindi naman pwede pamalian yon, no? Hindi namin tututulan yung bagkus, susuportahan pa namin siya. Ang basahin niya, si Kristo, hindi tunay na Diyos. Ngayon, punta tayo dito sa Juan 17:3. Pagdating po sa Juan 17:3, pansinin po ninyo diyan sa talatang 5, tawag dito, diyan sa 17:5, no? Binanggit diyan, inuutusan niya Ama, luwalhatiin mo ako. Na kaluwalhatian tinanggap ko buhat pa noong likhain ng sanglibutan. Ayan. So meron na pala siyang pre-existence. Ano yung pre-existence niya? Yung kanyang pagka-Diyos. John 8:58, ang sabi ni Kristo, I am. Doon din sa Exodus chapter 3 verse 14, sinabi niya rin I am. Last 2 minutes. Okay, thank you. Sinabi niya gano'n, no? I am. So si Kristo, si Yahweh na nagsalita doon kay Moses. Yan mga kapatid. So, ayan, John 17:3 na yan mga kapatid. Kaya nga tinatanong ko siya kung isa, hindi niya inaral eh. Yung isa, pag sinabing isa ay hindi lang isang isa. Oo, hindi lang isang isa. No? Ito mga kapatid, no? So John 17:3, pansinin po ninyo yung Greek na ginamit. O doon tayo sa Greek na ginamit, no? Wait lang. Greek na ginamit diyan, no? Ayan. Diyan sa John 17:3, mga kapatid, wala tayong mababasa na yung Ama lang ang tunay na Diyos. Wala mababasa diyan. Bagkus sinabi at si Hesukristo, no? At si Hesukristo na yung sinugo, may kaduktong. No, sa Greek, mga kapatid, sa Greek,
tuloy-tuloy po pag binasa yan, no? And bakit sinabi yan? Doon sa 1 Corinthians chapter 8 verse 5, marami kasing Diyos-Diyosa nung panahon ni Kristo. Kaya binibigyan niya ng tama na ang mga tao ng pagkakilala sa Diyos, halimbawa ng pagkilala sa Diyos. Kasi kailangan ng tao na makilala siya, no? So, walang problema diyan sa John 17:3, kaya natin baliin yan, no? Ngayon, karagdagan diyan sa sinasabi niya, no, na John 17:3, no? Pag binasa natin sa Amplified Bible yan, in the same manner, sabi in the same manner, kung ano ang Diyos, yun din si Kristo. Mababasa din natin yan sa Hebreo 1:2. Basahin natin yung Hebreo 1:2. Okay. Basahin natin Hebreo 1:2. Hindi, wait lang. Hebreo 1, ayan, 1:6, no? Ang anak ay ginagawang higit na dakila kaysa sa mga Time, anghel. bro. Time. Okay. Okay, salamat, Brother Denmar. No? Ayan, narinig niyo po sa Brother Denmar yung kanyang rebuttal doon sa topic natin na true church. No? At nandito na tayo sa rebuttal stage. No? At yan yung unan niyang tayo sa rebuttal stage. Bigyan naman natin ng 7 minutes upang i-cross-exam nila Brother CJ yung kinayong rebuttal ni Brother Denmar. Okay, Adrian and CJ, ready na kayo? Si Adrian. Adrian, wala na? Nag-concede na si Adrian? Okay. Tanong, Okay, ano Brother CJ, tanong. Ready na? Okay po. 7 minutes. Salamat sa tindig ni Brother Denmar. So yung tanong ko po, kanina isinabi niyo yung world history by Brian ba yun? Brian. Okay, Brian. So kailan na isulat yung aklat na iyon, Brother Denmar? Oo. Sinulat yung aklat na yan, 19th century na. 19th century. So, yung world history na ba yun, yung mga competent witness ba sila nung nangyari na panahon ni Kristo? Yes or no? Sila ay confident witness dahil sila ay historian. Okay? From the word competent po, Brother Denmar, is nandun sila sa pangyayari. Tama? Okay, kung ang tinatanong mo kung nasa pangyayari, wala sila doon sa pangyayari. So, paniniwalaan nyo po yung history na wala naman dun sila sa pangyayari? Yes, kasi sila ay historian. Nag-aral ng history, kayo hindi. So, kunwari, ang history ay may sinasabi na contradict sa Bible. Ano yung paniniwalaan mo, Brother Denmar? Humina yung signal eh. Humina yung signal mo. Hello. Okay. Ayan. Kung ang history na ginagamit mo ay may contradict sa Bible, ano yung paniniwalaan mo sa dalawa? Okay. Moderator, sasagot na ako ha. Okay, sige. Ganito, yung reference ko ay hindi mali sapagkat meron siyang correspondence support o reference doon sa Bible. Next question. Okay, next question. So, ito yung tanong ko, Brother Denmar. Sa Titus 2:14. Ay, 13. Brother Denmar, hello. Oo, hello. Nadinig kita. Ano yung ibig sabihin ng end doon? Oo. Ang ibig sabihin ng end doon ay connecting. Connecting yung pangduktong. Pangdugtong. Oo. Sino yung idinuktong na sinabing God don't end? Oo. Okay. Okay, pakiulit, Brother Moderator, CJ. humina yung signal ng kausap ko. Okay, hello. Brother Denmar. Hello. Sinabi niyo po kanina na yung end is to connect. Okay. Oo, to connect Ano words. yung sinabi dun? The great God end. Savior. Magkaruktong. Jesus Christ. Magkaiba ba yun or parehas? Parehong naka-reference yun kay Jesus Christ. God and Savior. End eh. Ibig sabihin, magkaiwalay.
Magkahiwalay Tama. nga pero iisa ang reference. Okay, next question. Okay, kung parehas po, bakit liban? Means or bukod? Kabukod siya, Brother Denmar. Wala namang problema kung bukod eh. Kung sinabi ko si Duterte ay tatay at presidente, pareho siya na tatay at presidente rin. Si Cristo, siya ay Diyos at tagapagligtas. End. Tapos yun. Next question. Okay, next question. Okay. Next question, Brother CJ. Hello. Ayan. Nadinig kita. Hello. Okay. So, ito tanong ko. Sa Mateo 16:18. King James Version bro may nakasulat ba doon na Roman Catholic Church? Sa King James Version, wala. Pero hindi yun ang ginamit kong Bible. Next question. Hindi, sa King James Version bro. Wala nga nakasulat. Pero hindi yun ang ginamit ko kanina sa presentation. Next question. Okay. So, ito next na tanong ko. Diba, ginamit mo si Jerome kanina. So, hello. Oo, Ginamit mo. So, sang-ayon ba siya or pabor ba siya sa King James Version? Yes or no? Pabor siya doon sa Latin Vulgata na una niyang kinonfile pero hindi sa King James Version. Next question. So kung hindi siya sang-ayon, bias ang paggamit niya sa Bible dahil hindi siya or pabor lamang siya sa aral ng RCC. Hindi naging bias kasi siya nga yung nag-translate ng Bible pero hindi ibig sabihin na siya yung naglimbag ng King James Version. Kaya hindi bias yon. Next question. Okay. Wala na kasing kampi ko. Okay, next question. Okay na po yun. Wave ko na po yung tanong. Yung oras. Okay, winave na ng ating kapatid na CJ yung kanyang 1 minute and 30 seconds sa cross-examination sa rebuttal na argumento ni Brother Denmark sa topic na True Church. Okay, ang mga naglalaban po, ito po ay tag team match versus a tag team match between RCC, Team RCC versus Team End Time. Ayan, tinatayuan ni Brother Denmark at ni Brother Anthony ang kanilang topic at tinatayuan naman ni Brother CJ at ni Brother Adrian ang kanilang End Time Church. Ayan. So, okay, ready ka na, Brother CJ? Hello, si Brother Adrian. Ayun na, Ihabol ko yung tanong ko. Hindi, wala na-resume na natin, no? Mamaya na lang yan. Okay, bibigyan natin kayo ng tig 5 minuto sa inyong rebuttal. Ayan, tig 5 minuto kayo sa inyong rebuttal. Okay, 5 minutes, CJ, starts now. CJ? CJ, andyan ka ba? Hello. 5 minutes rebuttal. Okay po. Okay. So yun. Ready na? Go ahead. Okay po. So, sinabi po, magandang gabi po sa ating lahat. So, sinabi ni ating kapatid na Brother Denmark kanina na may mababasa daw na Roman Catholic Church. Pero sabi niya sa original or sa Greek ng church ay RCC. Pero hindi po natin mababasa sa original manuscript na ibig sabihin ng church ay RCC. Ang ibig sabihin po ng church sa Greek yun ay Ecclesia, na ibig sabihin ay called out one. So yan po ang Greek word ng church sa Mateo 16:18. So, ibig sabihin si Kristo ay hindi Catholic kasi kung siya ay Catholic ay hindi maglalabas na hindi siya ang nagtatag nito.
kailan ba nagsimula yung Roman Catholic? Before Christ or after Christ? Ibig sabihin, wala pa nung itinatag dun sa Mateo 16:18 or the day of Pentecost yung Roman Catholic, kasi nailibag lamang yan or nag-start lamang yan noong 325 AD. Sabi na sa Britannica Encyclopedia na ipinagkasunduan sa Nicaea Council dun sa noong 325 AD. So babasahin ko yung reference. So, according to the Moody Handbook of Theology, the official beginning of the Roman Catholic Church occurred in 590 CE with the Pope Gregory I. This time marked the conciliation of lands controlled by authority of the Pope, and thus the church power into what would later be known as the Papal State. So, Nawawala ka, Brother CJ? Brother CJ, nawawala signal mo? O ako yung nawawala? Nawawala siya, bro. Okay, pause the time. Meron ka pang 2 minutes and 30 seconds. Brother CJ, mic check ulit. I suggest mag-ano ka muna, mag-left the room ka muna, then saka ka magbalik ulit. CJ? Wala si CJ, ano? Okay. Bago natin ibigay uli kay CJ, bati muna tayo. Bati muna tayo. hello. Wait lang. Babati muna tayo sa live. Okay, Pastor Ferdy, pakibati mo sa live. Okay, binabati ko muna yung nasa room, no? Nandyan yung ating mga kapatid na mga end time, no? Nandyan din yung ating mga kapatid na Katoliko. At syempre, doon sa mga fans natin dyan, no? So, titingnan natin, no? Babasahin natin, no? Basahin natin ang mga comment, ano? Sige, ito, ang sabi dyan, go, Brother Denmar. Sulpot lang kalaban mo. Wala siyang maibigay na patunay na sila true church by Lorna Pahel. No? Kay Ernie Loma, no? Practice muna. No? Kay Lorna, ganun pa rin. Feeling ng end time, walang history ang Catholic. Sabi naman ni Ernie, sa original ba, sa 1618, yung binasa ni Denmark. So sabi dyan, yan yung binanggit kanina. Sabi ulit ni Ernie, RCC po, hindi tatay ng Diyos. No? Kay Lorna, no? Late ka na, sulpot ng pagkakaalam mo, Constantine daw. Gaya-gaya ka lang sa ibang sulpot. So parang pinatatamaan sila CJ dito, no? Yan, okay. Sabi dito, si Lorna ulit, mas lalo na kinakaanib mo, kapatid, hindi siya nagtayo ng kanyang simbahan. Nakakasulpot lang, gawa lang ninyo. So, yung end time daw, gawa lang. So, matulog ka na. Yan. Sabi ni Atlantean to, tagilid ata ang end time, no? So, go kayo dyan, end time team. Sabi naman ni Ace Kinol Murillo, sabi ni Cristo kay Juan, isulat mo. Kay Elisir Lacuesta, sa Greek Bible, mababasa, Catholic Church. Sabi naman ni Inton, naku po, matulog na kayo. So, sabi naman ni Francisco Ortonero, Jesus Christ is not a Roman Catholic. Okay? Si Seven Angel, puro lang sila Revelation. Yes, nabasa na to kanina. Okay, so, shout out kay Janelle Saldea, no? Nanonood. Kay James Saldea, nandiyan din sa room natin. So, next time, si James naman ang lalaban kay Denmark. Okay, so, balik natin sa moderator. Okay, wala pa si CJ eh. Nandiyan na ba si CJ? Wala pa si CJ. Andiyan na yata. Andiyan na. Wala. CJ, mic check. Mic check tayo, CJ.
Yung Nawala, nag-text siya sa nawala. akin, 10 lang pala yung niload niya. Luludan ko sana, kaso hindi makapasok yung GCash ko. O, sayang. FB10 lang pala yung Ah, load niya. Pwede yan. Oo, FB10. Luludan ko sana, dapat sinabi niya kanina bago mag-start. Temporary unavailable Pwede yan. yung GCash ko. Ready ka na. Pakitry lang po ulit, bro Eric. Baka po ano yan, i-update nyo lang. Then, okay, Sige, Adrian, nandyan ka ba, Adrian? Pero kung papayag si ako na lang siguro para one-on-one. Para at least patas yung kung okay lang kay Dinmar. Adrian, nandyan ka pa ba? nandiyan pa po Teka si lang Adrian eh. subukan kong i-refresh yung Ganito, Gcash. moderator. Okay, moderator Brother Sispo. Okay. Para patas sa dalawa kasi nawawalan sila ng signal and nawalan sila ng load. Para kasi hindi Hindi, mukhang luludan ko bro. Wait lang bro, luludan ko. Ayusin ko lang yung Gcash ko. condition Wait lang lang. to condition kumbaga. Sige. Papasok si CJ. Maglo-load lang daw siya saglit. Wait Oo. lang Kapag yung dalawa walang signal, pwede naman nating i-default. Hindi naman natalo, kumbaga na-default lang, no? Para next time nating schedule, dalawa kami ni Prile, ni Anthony Flores, no? Ayan. Ayun lang naman yung condition. Pero kung tutuloy si ngayon, okay lang naman din. Wait lang ayusin ko lang. Okay, so bigyan pa natin sila ng grace time, no? Sige. At pag hindi pa sila pumasok ng within grace period, so we will declare as default sila. Kasi 2 days ago, we sent already the poster and the thumbnail para mapaghandaan in 2 days advance, no? So sa side ng end time medyo Adrian, andyan ka ba? Para maituloy lang natin yung ating debate. Adrian? Yes po. Okay, so Yes po, yes. okay, you have still mayroon pa kayong oras na 2 minutes, mayroon ka pang 7 minutes 30 seconds. Okay, willing ka bang ituloy or Rebuttal po ba? mag-concede ka ng talo? Hindi po. Rebuttal. Willing kang Tutuloy po, ituloy? tutuloy. Willing kang ituloy o Tutuloy. i-declare ko na natalo yung end time? Ay, Sispo, wala. Ano ganyan? Default lang, default. Default lang. Adrian, okay ka ba? Payag ka bang matalo today or itutuloy mo? Tutuloy mo? Tuloy natin. Okay, tutuloy. Okay, 7 minutes, bro. Okay, go ahead. 7 minutes. Starts Okay. now. So yun, sinabi. So yun, yung tema po natin ngayong gabi is papatunayan through church, no? Nandun sa ilalim. So, para mapatunayan through church ka, Wala dyan. dapat Ilalim meron kang ng tama. tunay na doktrina. Diba? May naka-open mic. Diba? May tama ka dapat na doktrina at tamang aral. Tamang attitude. Diba? So, dun mo mapapatunayan na true church ka. Bakit? Kasi ikaw yung ikaw yung tinutukoy na tunay na iglesia ng Diyos, no? So dapat tayo ay may right attitude and right doctrine. So yun sinabi nga ni Bro CJ kanina na yung doktrina, yun po yung tama at hindi po yung Roman, no? Catholic. No, kasi wala naman talagang mababasa na Roman Catholic sa original manuscript, ha? Kasi yung kay Bro Denmar, ayaw niya basahin doon sa original manuscript, Ayaw niya doon sa original, Gusto niya yata doon sa fake ata yun. No? So
So kailangan doon tayo sa original manuscript, no? Pinapabasa natin, no, sa King James. So siguro walang mababasa. So anyway, yun nga, para patunayang true church ka, meron ka dapat na right doctrine, pagtuturo, no? Lalong-lalo na sa holiness. No? So dapat nakikita yan. Saan? Sa mga sumasamba, syempre. No? Hindi yan yung church mo, hindi mo mapapatunayan true church ka, yung porket malaki yung simbahan mo. Hindi yun ganon. So mapapatunayan yung true church is makikita doon sa mga sumasamba. No, makikita sa nila yung holiness. Nakikita sa nila si Kristo. 'Di ba? So yun lamang po, panintay. Mr. Moderator. Mr. Moderator, Okay, nakamute pala ako, no? na-wave Ayan, na yata ni Bro Adrian. Okay, wave na ni Brother Adrian, no? Meron pa sana siyang 4 minutes 40 seconds. Okay, so Brother Denmark, ready ka na para gibayin yung kanyang na yung argumento? Yes. Okay. Yes, Okay, na. 7 minutes, bro. Okay. Go ahead. Okay. Ganito, sabi kanina ni CJ ay tinayo daw ni Constantine ang Roman Catholic Church. Tama ba? Brother Adrian, tinatanong ka. Amen. Oo. So, lumalabas na si Constantine Catholic na bago pa yung 325 AD. Tama ba yon? Brother Moderator, Adrian, mahina yung signal. naririnig ka ba? Mahina yung signal. Naririnig mo? Hello. Okay, may tanong sa'yo. Pakiulit, bro. Post the time ko. Naka-post yung time mo. Ang tanong ganito. Oo, ang tanong ganito. Ulitin ko. Ang tanong ay ganito, no? Kung si Constantine ang nagtayo ng Catholic Church, bago pa yung 325 AD, Katoliko na si Constantine, tama ba? I think hindi marinig yung post. Narinig ba ako? Moderator, ipa-default mo Set na na lang lang kaya. yan, set na lang yan, Denmark, hindi maganda signal nila. Oo, pa-default mo na. Okay, Set so na lang, iset ito na ay reset natin, no, sa mga nanonood live. So nakita nyo naman yung ito ay sa side ng end time, no, sa mga ayan na si CJ. Hello po. CJ? Okay. Pag nawala pa kayo one more time, i-declare natin na Okay default yung nyo. Bagal po ng F10. Okay, ulitin natin. Ulit CJ. yung tanong, bro. Brother CJ and Brother Adrian, ganito tanong. Okay, ang sabi nyo, si Constantine ang nagtayo ng simbahang Katoliko. Lumilitaw si Constantine Katoliko na bago pa yung 325 AD. Tama ba yon? Yes, brother. Okay. Sunod na tanong. Ayon sa kasaysayan, kailan binautismuhan sa pananampalatayang Katoliko si Constantine? CJ, kailan binautismohan si Constantine? Brother Denmar, hindi ko pa po alam yan.
Okay, hindi daw alam. Okay. Hindi na alam. Okay po. Next question. Okay, next question. Okay, next question. Ito, next question ko ay ganito. According dito sa dito ayan yung Iglesia ni Cristo at mga sektang protestante, page 80, no? Ang sabi diyan ganito, no? Itong Branhamism o the message kung tawagin, tinatanggap mo ba na sinasabi dito na si William Branham Marion o si William Marion, hindi si Marion na ano, si Marion ang nagtatag ng end time message according to history? CJ. Brother CJ. Po, hello. Yes Okay. po, yes, Brother Denmar. Yes daw, yes. Oh yes, okay. Sige, thank you. Ngayon, eto tanong ko, diyan sa Mateo 16:18, kanino itinayo yung simbahang nandiyan? Kay Kristo o kay Pedro? Sa rock po. Okay, next Peter. question. Sino yung rock dyan? Yung rock po. Ayun, sumagot yung isa si Peter daw. Okay. So, ngayon, kung itinayo kay Pedro, okay? Kung tinayo yung kay Pedro, Bro, excuse, mali ng ano, yung si Kristo po yung rock. okay. Kung si Kristo ang rock, okay. Sinabi ba ni Kristo, tatayo ko ang aking iglesia sa sarili ko? Hindi, siya nga yung itatayo, bro eh. Okay. Iglesia ni Cristo po Next yung question itatayo. tayo. Next question. Next question, si Ah. Kristo yung tatay. Next question. Next question. So, ang next question kay ganito. Diyan sa Mateo 16:18. Sino ang kausap ni Jesus diyan? Si Peter, bro. Ano sabi niya kay Peter? Hello. Ano sabi niya kay Saint Peter? Okay, ano daw sabi ni Mahina Cristo? talaga yung signal nila. Sinabi po ano? sinabi po ni Kristo kay Peter is upon this rock I will build my church. Okay. So kung ang sinabi ni Jesus ay I will build my church, no? I will build my church. Ibig sabihin yung sinabi niyang yon patungkol kay Pedro. Tama ba yon? Tungkol po dun sa church. Okay. Kasi sabi mo kanina, okay, ulitin ko ha. Ang kausap ni Jesus ay si San Pedro. 'Di ba? Moderator, mukhang nawala ulit. Hello. Go. Ayan. 'Di ba ang sabi mo kanina kausap ni Jesus diyan si Pedro? Yes. Ibig sabihin yung sinabi niyang upon this rock dito upon this rock I will build my church. Patungkol yun kay Pedro, 'di ba? Patungkol po sa church na itatayo. Brother Denmar. Yung rock, yung sinabi niya upon this rock. Yes. Kanino patungkol? That is revelation, Brother Denmar. Yung rock po dun. Okay, sige. Okay, sige. Ngayon, ito susunod kong tanong, no? Ngayon, kung yun ay revelation, yung rock doon, no? Saan natin mababasa doon sa Matthew 16:18 na upon this revelation, I will build my church? Hindi po natin mababasa word by word dun sa 18, pero nasa 16 po. Okay, next question. Last question, bro. mababasa. Last question. Okay. Next question. And last Ngayon. question yan, ha? Last question. Okay.
Okay, ang next question po ganito. Doon sa Mateo 16:18, tanggap mo ba hindi si William Marion Branham ang nagtayo doon, kundi si Kristo? Yes bro, si Kristo po ang nagtayo. Okay, sige. Okay na, moderator. Okay, salamat Brother Denmark. No? At yan po, narinig nyo ang rebuttal at cross-examination sa pagitan ni Brother Denmark ng CFD at nila Brother CJ at Brother Adrian ng End Time Message Church. Okay, ang kanila pong pinatutunayan ay ang bawat iglesia na kanilang tinaniban ay ang true church. Ayan. So, tinatayuan ni Adrian at ni CJ, Brother CJ, na young people, youth, apologists ng Anti-Message Church, Antipolo Church, na yung Anti-Message, Anti-Berean Church, ito yung true church. At tinatayuan din naman ni Brother Denmark na ang Roman Catholic Church ang itinayo ni Kristo noong 33 AD. Yan po yung kanilang topic, true church. At narinig nyo ang kanilang tayo, rebuttal at pagtatanong. Dahil nauna si Brother Denmark kanina, ito yung ating last stage na tinatawag. Ito yung conclusion. Ayan. So, bago tayo mag-conclusion, binabati natin yung mga nasa live. At medyo mainit din sa live, ano? May mga, yung RCC ay Royal Crown Cola yan. Ayan, sabi ni Gerald Yu. Ayan. So, sabi din ni Francisco Ortonero Jr., our reference must be based on Bible. Ayan. Sabi naman ni Lorna Pahel, ayaw mo history kasi wala kayong history. Ayan. So, yan yung mga nasa live. We have 21 viewers live at ayan yung mga nagpupuyat para suportahan sila Brother CJ, Brother Adrian at si Brother Denmark. Shoutout sa inyong lahat. At kung gusto nyong sumali sa mga ganitong gawain at kayo ay mahilig makipagdebate, makipagdiskusyon at gusto nyong patunayan na kayo ang may hawak ng katotohanan, welcome ka dito sa DevCon, kapatid. Mapa-atheista ka man, deist, agnostic, at kung ano pa na yung pinaniniwalaan, ay welcome ka dito sa DevCon o sa Debaters Convention. Manyaring mag-PM lang sa aming page at mag-comment sa alinmang video o live video namin. Isasali namin kayo sa mga groups para mapag-usapan kung gusto nyong sumali at sumalang sa mga ganitong gawain. Okay, so shoutout natin at may mga announcement pa na pwedeng sabihin, Pastor Ferdy. Okay, so mayroon kaming events na gaganapin. We will announce that. So ang end time message dito sa Manalite ay My church. binabati ko siyempre Patungkol dito yung kay sa Pedro, ating di ba? mga Patungkol po pastors. sa church. Si Pastor Yes. Shem, Pastor Magellan, siyempre si Pastor Francis yan. At we have 24-hour Bible study broadcast, no? So may sinesend kaming mga links dyan sa room, no? So if you would like to listen or sa Spotify, no, pwede nyong mapakinggan yung mga messages, no, sa just type end time message o end time message, yan yung i-type nyo dun sa Spotify, then you can listen regular doon sa mga messages, no. So watch also nyo rin kami sa YouTube channel namin na End Time Broadcaster, at syempre Ferdinand Sustento, no. You can type on your YouTube Ferdinand Sustento. We have many videos na pwede kayong matuto at maaral dun sa higit na matataas na aral at malalim na aral, no? So if you want, meron kaming events na evangelistic concert crusade sa Tanay Rizal.
gusto nyo maging part. So, pwede kayong mag-join, no? Yung if you are youth na gusto nyo maging part nito, you can join with us, no? Just PM nyo lang ako kung nanghihina kayo spiritually. Pwede kayong magpa-counsel, no? We have Hukom Ministry Counseling Ministry. So just call 8252-0281, 8252-0281, and you can also call dun sa 0927-294-6840, 0927-294-6840. If you have problems, no, mga problem personally, marital aspect, even family aspect, at if you want also dun sa church growth, no, kung gusto nyo, yung patriarchal training na meron yung end time message, pwede kayong mag-message dun sa binigay kong number. You can also message me in dun sa 0995-4595-687, 0995-4595-687. O kaya naman, PM nyo lang ako, Ferdinand Sustento sa Messenger. Okay, so yun lamang at babalik natin sa ating moderator. Okay, salamat. At yan, bigay ko na sa ating dalawang apologies ng end time ang last and final conclusion sa kanilang tinatayuan na topic, True Church. Okay, Brother CJ and Brother Adrian, you have 5 minutes to wrap up your argument. Timer starts now. CJ? Adrian? Brother CJ? Mukhang natulog na. Brother CJ? Brother Adrian? Hello. Okay, 5 minutes starts now. At sa ating magiting na kalaban, no? Brother Denmark. So, conclusion na po ba? Oh, conclusion. So, yun ang pinapatunayan po namin na yung aral ng end time, yung true church. Why? Kasi nandito kompleto lahat ng aral, no? Yung kabanalan at yung right doctrine, right attitude, no? So Nawawala yung signal niya, bro. Okay, Ako. CJ. Ako. Sige. So yun, magandang gabi sa ating lahat, lalo na sa magiting na si Brother Denmar. Yun. So yun, ang napatunayan namin na kami ang true church. Why? Because kasi ang tunay nga na iglesia ay napatunayan namin na may tamang pagkaunawa kay Kristo, mga kapatid. Kasi biblically po iyon na ipinahayag po ni Pedro noon, na naniniwala ang Pedro noon na thou art the Christ, the Son of the living God, yung Peter noon. Sa iba po sa Peter nila ngayon na hindi po naniniwala na Son of the living God, na ang pinaniniwalaan po is God the Son, na hindi naman po natin mababasa sa Biblia iyon. So, yun po ang isang patunay na kami ang tunay na iglesia dahil kami ang may tunay na dala at tunay na revelation na inihahayag sa amin. So, yun po ang katangian ng isang tunay na iglesia na ihatid, na ipabatid namin ngayong gabi. At ang tunay na iglesia ay may pagkabireyan, may karakteristik ng isang pagiging bireyan. May attitude na tama at tamang pagkaunawa. So, yun po ay aming natindigan at base po sa aming Biblika na ipinatutunan as reference po namin bilang nagpapatunay na true church kami. Kasi si Brother Denmark po ay pinaniniwalaan nila na sila ang tunay na church, pero ang Pedro nila ay hindi po yung Pedro noon. Dahil ang Pedro nga po noon ay naniniwala sa thou art Christ,
the Son of the Living God. So napatunayan po namin yan ngayong gabi na ito na aming naitindigan yung aming stand na the true church dahil sa mga referensya ayon sa Biblia na aming nailatag at napatunayan bilang pagpapatunay na kami ang tunay na iglesia. So, magandang gabi sa lahat at lalo kay Brother Denmar, isang magandang or masayang debate kahit mahina ang signal. So yun, maraming salamat. Okay, salamat, Brother CJ. Meron ka pang 2 minutes. So, wave mo na ba or tutuloy mo pa? Wave na po ako, brother. Okay, salamat. No? At meron ka pa sanang 2 minutes. Okay, Brother Denmark, ready ka na? May dala kang bulldozer dyan? Oo, papalahin ko na. Ililibing ko na. Okay. So, ayan. Magandang gabi ulit mga kapatid at mga kaibigan. Ano? To conclude this discussion ng mga kaibigan, actually puro paratang. Bakit to? Kasi ito, tingnan nyo ha, sabi nila si Constantine daw ang nagtayo. Nung tinanong natin, Katoliko na daw si Constantine before 325 AD. Alam nyo po ba, tinanong ko kailan daw binautismuhan si Constantine, hindi niya alam. It is May 22, 337 AD. Ibig sabihin, hindi pa yung 325 nila, hindi pa nababautismuhan bilang Katoliko si Constantine. Papaanong itatayo ni Constantine yung simbahan na hindi niya sinasampalatayanan? Ay nako. Ngayon mga kapatid, sa Bisaya nga kung sabihin natin na unsa man. Na unsa man, no. Ito ha. Sabi ay hindi daw natin naniniwala na si Peter, si Saint Peter, si San Pedro, no? Natin ay hindi daw naniniwala na Son of the Living God si Jesus. Ito po basahin natin, no? Catechism of the Catholic Church 442. Sabi dito, Simon Peter, when he confesses Jesus as the Christ, the Son of the Living God. Oh, kita ninyo naniniwala pala ang Katoliko na si Jesus ay Christ, Son of the Living God. And remember mga kapatid, yung aking sinabi kanina, naniniwala tayo na si Kristo, tao at Diyos. Ayan no, basahin natin sa 464 ng CCC para hindi kayo magsisi. Sabi dito, He became truly man while remaining truly God. Jesus Christ is true God and true man. Tunay siyang tao at tunay siyang Diyos. Bakit yung pinagpipilitang tao lang si Kristo? Paniniwala din namin yan na tao talaga siya. Tunay na naging tao. Ang basahin ninyo, hindi Diyos si Kristo. No? Kasi hindi namin pinaniniwala hindi siya Diyos. No? So, it is a fallacy of ignorance. No? Hindi niya pinag-aralan yung stand ng Catholic. Ngayon mga kapatid, sabi niya dito sa rock, no? Dito po sa rock, sabi niya, ito daw ay confession ni Peter at hindi daw si Pedro. O sige, ito, Protestant scholar. Ang pangalan po ng Protestant scholar na to ay si C.H. Turner. Sabi ni C.H. Turner dito sa kanyang libro na The Catholic and Apostolic, page 181. Sabi niya, we of the Church of the England and Protestant scholars in general since the Reformation have failed to give its due weight to testimony supplied by the New Testament and in particular the Gospels to the unique position they ascribed to Saint Peter. No, sabi pa dito, Petra, Kepa, literally denotes the apostle himself as rock, and it is on Peter as the rock that the foundation of the new ecclesia are to be laid. Sino daw ang bato? Si Pedro. Bakit kasi nagmamarunong Protestant scholar na ito? O yan. Ngayon tinatanong ko, payag ka ba doon sa binasa ko kanina na reference page 80 na si William Branham, yung William Marion Branham o Branhamism, the message, itinayo ni William Marion Branham na nagpapakilalang propeta. Kuno. Sabi niya, oo. Kaya hindi si Kristo nagtayo ng kanilang simbahan, no? Ang sabi dito, no? Sabi niya, ito ni type ko yung kanyang sinabi. Ang sabi niya, si Jesus daw yung nagtayo at hindi daw si William Marion Branham nagtayo doon sa Mateo 16:18. Malamang. Ano itinayo? Basahin natin. World History by O'Brien. Ayan, page 138.
Jesus Christ founded the Catholic Church on 33 AD in Jerusalem. Ayan. So, naghahanap din sila ng Catholic doon sa Matthew 16 chapter 18. So, basahin ulit natin St. Joseph Bible. Ang sabi dito, no? Upon this rock, I will build my Roman Catholic and Apostolic Church. So, sasabihin nila, wala daw Catholic. O sige, basahin natin. Gawa, Webe 31. Ano sabi dyan? Ecclesia Catholicos. Last 1 minute, bro. Last 1 minute. O, Ecclesia Catholicos, no? Yung sinasabi dyan, no? So, ayan, Ecclesia Catholicos is referring to, dyan ang pinagmula ng Greek word na Catholicos, no? Ecclesia Catholicos, Catholicos. Ayan. So, mga kapatid, na itayo natin na ang simbahan natin mula sa history, sa Biblia, at maging sa Protestant scholars, no? Na ang simbahang Katoliko ang siyang itinayo ni Kristo. No? Remember that, mga kapatid. Tayo ang itinayo ni Kristo at sila tayo ni William Marion Branham na propeta kuno. Ayan. So hindi nila napatunay na sila ang tunay na simbahan kasi wala silang origin doon sa mga apostles. Okay, salamat Brother Denmark. Okay, dan po natatapos yung ating debate for tonight. This morning pala, no? Morning. So, bigyan ko kayo ng tig-isang minuto para magpasalamat. No? Hindi na rebuttal ito, no? Pasalamat doon sa lahat ng mga sumuporta sa inyo. Okay. Okay, unahin natin, Brother Denmark. Ikaw na. Okay, maraming salamat sa mga Katoliko na manonood pa ng ating video na ito at yung mga sumuporta sa atin ngayon. Ayan, nag-message si Brother Hamskire at saka si Brother Noel, no, nag-message sa akin. So thank you so much. And binabati din natin, pinasasalamatan natin yung ating nag-delegate sa atin. Yan, hindi po ako bishop delegated, sorry. ako po ay national debater and Luzon organizer and regional president ng Catholic Faithful Apostolic Movement of the Philippines, delegated by our beloved and dearest founder, Brother Fernan Presilas Jr. Ayan, at yung ating